Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Kamusta po tayo? Ayan, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa po sa atin. At bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Po, inaayahan ko pong bawat isa na yumako. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin, O Diyos, sa patuloy mo kaming samahan sa Bible study na ito, Panginoon. Kaya mo, Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ay magrema sa amin. Patuloy mo po akong itago sa iyong likuran, O Diyos. Kaya ang Panginoon, na patuloy mo kaming kausapin sa hapong ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po muli tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. Kumusta po tayo? Excited na po ba tayo sa nalalapit na camping? 15 days na lang po, no po? Or 14 days na lang, to be exact, ay camping na po natin. So almost 2 weeks na lang po ay muli po tayo ay magsasama-sama sa lugar po ng Piñel para po sa ating Believers Camp 2024. Tunay nga po na iba yung saya at excitement kapag Believers Camp na. Amen po? Ayan, tuwing camping po ay talagang nandun po ang pagkilos ng Lord at hindi niya po binibigo ang mga tao na nag-expect ng pagkilos ng Lord. 3 camping po ang dumadaan every year sa ating simbahan. At lahat po ng camping na yan ay talaga pong kumilos ang Lord. At hindi niya po hinayaan na tayo ay hindi maranasan ang pagkilos niya. Pero iba po talaga kapag Believers Camp. Iba yung excitement na nararamdaman nating lahat kapag Believers Camp na ang pinag-uusapan. Bakit? Kasi sabi nga po, ito po ay reunion ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon o mga anak ng Diyos. So tayo po ay magsasama-sama ngayon pong Believers Camp at nandun po yung pag-expect natin na talagang ang Panginoon ay hindi po mambibigo sa mga taong uhaw sa pagkilos po niya. Amen po? Pakitignan po ang katabi kung may katabi ka po. Yan, sa pakisabi, excited ka na ba sa camping? Ayan, medyo malaki po ang camping, pero wala naman po laki. Ano po, yung ibabayad natin, hindi po ganun kalaki compare sa laki na ipaparanas po ng ating Panginoon. Ang sabi nga po, God will provide. Kahit gaano pa po kalaki ang camping, ang transpo, ano po, dito sa Believers Camp, still, kahit po ano man ang mangyari, hindi pa rin po mababayaran o mapapantayan yung laki o yung anointing na ipaparanas po ng ating Panginoon ngayon pong Believers Camp. Amen po. At iba-iba po yung paghahanda natin pagdating po sa paghahanda ngayong camping. Iba-iba po yung paninda, iba-iba yung style para makabenta ng mga fundraising. At mararamdaman po talaga natin minsan yung pagod, yung nahihiya ka na magbenta, na napapagod ka na magbenta, magtinda, mag-fundraising. Pero lahat po ng yan ay papalitan po ng Diyos sa camping. Lahat po ng yan ay worth it kapag naranasan na po natin ang presensya at anointing ng ating Panginoon ngayon pong nalalapit na camping. Kaya nga po, patuloy po natin, huwag imimiss ang anointing. Patuloy po tayong dumalo. It's either face-to-face man po o online. Alam po natin na patuloy pong ipaparanas ng Diyos sa bawat isa po ang kanyang presensya. Bakit? Kasi ang Diyos po natin, kapag nakikita niya yung puso mo na uhaw, sigurado pong kakatagpuin tayo ng Panginoon. At katulad nga po ng topic po natin last 2023, ng Believers Camp po ng 2023, ayan, kung naaalala niyo po, ang sabi niyo po doon, follow the anointing. Alam niyo po, ito po yung isa sa lagi kong paborito na sinishare pagdating po sa camping, ano po, kahit dito po sa Antipolo. Kasi patuloy po tayong nire-remind ng Diyos na kailangan po natin sundin
kung nasan po yung anointing o kailangan po natin sundan kung nasan po yung anointing. Kaya nga sabi niya, follow the anointing. Ano po, dito po sa 1 John 2 verse 27. Kung meron po kayong mga Bible po, dyan po sa inyo pong tabi or kung hawak nyo po, makikibuklat po sa 1 John 2 verse 27. Basahin ko po sa Bible na hawak ko. Verse 27, gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nanatili sa inyo, hindi ninyo kailangang turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan at tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Amen po. At tayo po ay makakapanatili lang kay Kristo. Tayo po ay makakapag-stay sa paglilingkod po natin hanggang sa pagbabalik ng Diyos sa pamagitan po ng anointing na makukuha po natin sa mga gathering ng simbahan natin. Katulad po nitong camping, naniniwala po ako at nararanasan natin na ang anointing po ng Diyos sa bawat isa ay pinaparanas niya. Kaya nga po, patuloy po na ini-encourage po tayo ng mga pastors natin na kailangan maka-attend ka ng camping. Kailangan natin ang anointing ng Lord. Ngayon, ano po ba ang nagagawa ng anointing? Ano po ba ang kayang gawin ng anointing para po sa atin? Number 1, sabi niya po dito, ang nagagawa ng anointing ay nagbibigay ng talino. Katulad po ng binasa natin sa 1 John, ang sabi niya po doon, ang anointing ang magtuturo sa'yo. At dahil sa anointing, nandun po na sabi niya, bibigyan ka niya ng talino. Talino saan? Talino sa lahat na pwede mong pagdesisyonan sa buhay po natin. Pangalawa po, sabi niya, ang anointing ay mag-guide sa'yo. Dahil sa anointing, dahil nagpa-anoint ka sa camping, dahil dumalo ka ng camping, it's either face-to-face or online man po to. Dahil dumalo ka sa camping at na-anointan ka ng Panginoon, i-guide ka ng Diyos sa bawat decision-making na gagawin mo sa buhay po natin. Next, ang sabi niya, ang anointing ang magdadala sa iyo sa perpektong kalooban ng Diyos. Kaya nga po, di ba, nung camping or pag-camping, first time mo mag-camp, naririnig mo na sinasabi ng Diyos sa'yo kung ano yung kalooban niya para sa'yo. Narinig po natin na ito ang pinapagawa ng Lord sa atin nung time na tayo po ay na-anointed. Next po, ang sabi niya po dito, ilalayo ka niya sa false love. Ang anointing po ang maglalayo sa atin sa mga false love. Kaya nga po, ang sabi niya dito, mahalaga na tayo po ay nagpapa-anoint sa Panginoon. Next po, ang sabi niya po dito, ang anointing ang mag-iiwas o magpo-protect sa atin sa pangit na sitwasyon o pangyayari. So, ang anointing po ang magbibigay ng protection sa bawat isa po sa atin. Gusto ng kaaway na ikaw ay mapahamak, maaksidente, maging pangit yung buhay mo, pero dahil sa anointing ng Lord, nagkakaroon po tayo ng maayos na pamumuhay at nandun po yung protection ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Next po, ang sabi niya po dito, ang anointing ang magsasabi sa iyo ng tama o mali. Kaya nga po, di ba po sa 1 John, yung binasa po natin kanina, tuturuan ka ng anointing. Tuturuan ka ng anointing kung ano yung tama at mali. At ang isa po sa tinuturo ng anointing ay yung huwag kang lalayo kay Kristo. Para po tayo makapag-stay, kailangan po natin ng oil o ng anointing ng Panginoon. Kasi iba-iba po yung pinagdadaanan natin. Almost 3 months po bago ulit tayo magka-camp. Pero sa ilang months na yan, madami po tayong pinagdaanan, maraming atake ng kaaway, na unti-unti po tayo ay dinidrain. Purihin po ang Panginoon kasi siya po ang nagbigay ng schedule or ng programa na camping
para po tayo ay muli ay mapalakas at tayo po ay ma-anointan niya sa camping. Kaya nga po, encouragement po sa bawat isa, patuloy po tayo na mag-tune in, patuloy po tayo ma-excite sa nalalapit po nating camping. At lagi po nating tandaan na kapag po tayo ay nag-focus at tayo po ay nagbigay ng effort, at sigurado po na ang Diyos din po ay hindi po magkukulang na iparanas yung presensya at anointing po niya. Gaano po ba kahalaga ang camping? Personally po, sa akin ay sobrang halaga. At alam niyo po, kahit po ng pamilya ko, ito po ay nakikita nila. Naalala ko po yung sabi po ng aking mga magulang, dati po ayaw nilang sumama. Pero nung naranasan po nila yung camping, alam niyo po, sila na po ang nagsasabi sa akin na isama ko po o isama namin yung mga kapatid ko po o yung mga kamag-anak namin. Ganun po katiwala yung magulang ko sa camping. Ganon sila kabilib na pagdating sa camping, babaguhin ng Diyos yung tao. Kaya nga po, patuloy po tayong dumalo sa camping. Follow the anointing and don't miss the anointing. Huwag po nating hayaan na hindi tayo kasali kapag binuhos na ng Diyos ang presensya at anointing niya. Kailangan tayo po ay kasali face-to-face man po o online. Kailangan makuha po natin, ma-receive po natin yung ibubuhos ng Diyos na anointing at presensya niya sa camping. Amen po? So napakahalaga po na tayo po ay nakaka-attend ng camping o gawain ng Diyos. Kasi katulad po nun, yung pamilya ko, yung magulang ko, dati hindi po sila uma-attend. Pero alam nyo po, every believers camp o every camping na pwede silang umattend, maglalaan po talaga sila ng pera, pamasahe, na po, para lang umattend sa camping. From Quezon Province po, island po kami at hindi po biro yung biyahe. Pero alam nyo po, lahat po ng iyon ay gagawin ng magulang ko para lang po maka-attend ng camp. Bakit po? Kasi naranasan po nila kung gaano kasarap sa camping. Naranasan po nila yung pagkilos at pagyakap ng Panginoon. Kaya nga po, kahit paulit-ulit tayong mag-camp, paulit-ulit po tayo natuturuan at ipaparanas ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagkilos at anointing niya sa mga buhay po natin. Last na lang po bago ko po i-close. Kwento ko lang po kung paano po binago ng Diyos ang buhay po nung kapatid ko. Yan, si Jolo. Praise God po, siya po ay nag-worker po ngayon. Naalala ko po, dati, nung ako pa lang po ang nakakakilala sa Panginoon at nasa Rema, syempre na doon po yung pag-i-invite natin na sumama sila ng camp. Kasi alam mo na may gagawin o babaguhin sila ng Diyos sa camping. Pero katulad po ng iba, mahirap po i-invite ang pamilya. At makakarinig ka pa po ng mga negative, makakarinig ka pa ng hindi magagandang salita. Pero purihin po ang Panginoon, dumating ang time na si Jolo po ay naka-attend ng camp. At simula po noon na naranasan niya ang Panginoon, nagtuloy-tuloy na po hanggang sa siya po ay nagdesisyon na mag-worker din. Ito po ang nagagawa ng camping. Maririnig mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Sa camping, maririnig mo kung gaano kanya kamahal. Sa camping, maririnig mo na may second chance pa pala at may pwede pa ikaw magawa sa buhay mo. Sa camping, maririnig mo na ikaw po pala ay kagamit-gamit sa Panginoon. At ang buhay po natin ay pwede pang baguhin ng Diyos. At ito po ang nangyari kay Jolo. Dati po, nakakarinig ako kay mama na si Jolo ay sakit ng ulo. Pero praise God, kasi dumating po ang time na dahil po sa camping, yung sakit ng ulo ay hindi na po sakit ng ulo ngayon. Kundi isa na din pong lingkod ng Panginoon. At dahil po doon, maging ang aking pong mga magulang ay nakakadalo na po ng gawain ng Diyos ng camping. Kaya nga, ulitin ko po, mahalaga po na maka-attend tayo ng camping.
Patuloy po natin idalangin na yung mga pamilya po natin ay makadalo din ng camping kasi alam po natin na dito magsisimula ang pagbabago ng Diyos sa mga buhay po nila. So wag po tayo magsawa. Sa ngayon, ikaw pa lang po ang nakaka-attend ng camp, pero wag po tayo na magsawa. Patuloy po natin idulog sa Panginoon na next camp, kasama ko na ang pamilya ko. Next camp, sila na din ay nagpupuri sa Panginoon sa camping. So wag po tayo mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po natin ang patuloy na paglilingkod at pagdalo sa gawain ng Panginoon kasi hindi po yan nababaliwala. Almost 10 years po bago ko po makuha yung prayer ko. Ano po yung manifestation ng prayer ko? Ano po yun, yung makasama din yung pamilya ko sa camp. Kaya nga po, ulit-ulitin po natin, hindi pwedeng wala ka sa camping. Kailangan po na nasa camp po tayo at darating po ang time, pati pamilya natin, kasama na po natin sa camping. Ganun po. So yun lang po, purihin po ang Panginoon at ma-excite pa po tayo sa gagawin ng Diyos ngayon pong camping. Sige po, pray po muna tayo. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin, O Diyos, patuloy mo pa kaming kausapin. Salamat sa mga salita mong Lord na tunay nga Panginoon na anointing mo ang siyang magpapalakas sa amin, ang anointing mo ang kailangan namin sa buhay namin, Panginoon. At Lord, sa nalalapit na camping, alam namin, Lord, na ipoprovide mo lahat ng pangangailangan namin. Alam namin, Lord, na ipoprovide mo lahat, O Diyos, ng kailangan para sa camping, Panginoon. At Lord, alam namin ibubuhos mo ang anointing mo, ang presensya mo, at magre-reveal ka pa, Panginoon, sa camping na to, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na mapurit pa salamat sa pangalan po na ibugtong anak Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. See you po sa camping. Ilang araw na lang po ay camping na. See you po and God bless.